Ang kwento ng Paskong walang mesa pero may pag-asa. Mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Malamig ang simoy ng hangin sa tapat ng saradong bangko kung saan nakasilong si Berto at ang kanyang anak na si Lito. Ito ang gabi ng Pasko. Sa kabilang dako ng kalsada, kitang-kita ni Naising at Lito ang malaking mall na puno ng mga palamuti. Ang mga tao roon ay nakasuot ng magagarang damit at bitbit ang maraming supot ng pinamili. May nakitang malaking karton si Berto sa tabi ng basurahan. Agad niya itong kinuha at ipinakita kay Ising. Oh, heto na ang ating mesa para sa Noche Buena. Sa kabila ng gutom, ramdam ni Lito ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na mas mahalaga pa sa anumang mamahaling regalo. Nilinis ni Berto ang ibabaw ng karton gamit ang isang basang basahan. Tinulungan siya ni Lito na ayusin ang kanilang mesa sa gitna ng bangketa. Inilabas ni Ising ang kanilang pagkain. 3 piraso ng pandesal na hiningi niya kaninang hapon at isang maliit na lata ng sardinas. Hinati-hati nila ito ng maingat. May iniabot siyang isang mainit na lalagyan ng sopas kay Berto. Maligayang Pasko, kaibigan, pandagdag sa inyong salo-salo. Wika ni Mang Kanor na may tapat ng ngiti. Kahit nasa gitna ng kalsada at sa harap ng maraming taong hindi sila pinapansin, naramdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagbibigayan at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Gaano man tayo kakulang sa material na bagay. Pagkatapos kumain, "Nay, tingnan mo ang bituin. Parang nakatingin din siya sa atin," sabi ni Lito. Ngumiti si Ising at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Sa ilalim ng malamig na gabi, nakatulog ang pamilya na magkakayakap sa kanilang karton. Wala man silang mesang gawa sa kahoy o bahay na may bubong. Ang kanilang puso ay puno ng pag-asa. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.